Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nitong Lunes, isang grupo mula Orchid Island sa Taiwan ang naglayag sakay ng kanilang tradisyonal na bangka papuntang Batanes. Ang kanilang pakay balikan ang sinaunang ruta ng kanilang mga ninuno at bisitahin ng mga ibatan gaya nung unang panahon. Habang naglalayag pa uwi ng Batanes ang mangingisdang si Cleo, nakasabay niya sa laot ang grupo ng mga lalaking ito. Nasakay ng isang napakakulay na tradisyonal na bangka. Pumunta kami ng Taiwan ng uncle ko para i-retrieve yung bangka na inanon all the way here from Batanes. Ang grupo walang iba kundi mga indigenous Tao people mula Orchid Island sa Taiwan na makalipas ang 300 taon, tatangkain muling bagtasin ang malalakas na alon ng Bashi Channel para balikan ang sinaunang rutang pandagat ng kanilang mga ninuno at pagtibayin ng ugnayan ng kanilang tribo ng mga ibatan ng Batanes. Noon pa man, may malalim na ugnayan ng mga tao ng Orchid Island at mga ibatan ng Batanes. Tama, no? Isa lang yung pamilya ng lingwahe ng mga Tao people mula sa Taiwan at saka yung ating mga ibatan mula sa Batanes. Dito nagmula yung teorya ng Austronesians mula dito sa maritime Southeast Asia hanggang sa Pacific Ocean hanggang sa Africa. Ganun kalawak. Ang kanilang ugnayan, hindi lang bakas sa pagkakatulad ng kanilang salita, pati na sa kanilang kultura at pamumuhay. Ang mga Tao people mula sa Taiwan at ang mga ibatan mula sa Batanes ay mga navigators, no, at saka mga boat builders. Pero sa paglipas ng panahon, nabawasan ang kanilang direktang ugnayan. Maaring natigil ang ugnayan dahil siguro sa mga geopolitical situations at nakita natin na ito yung naging problema. Kaya matapos ang ilang buwang paghahanda, nitong Lunes, lakas loob na naglayag ang 20 Tao natives para bisitahin ang malalapit na kaibigan ng kanilang ninuno sa Batanes. Ang tawag sa bangka na sinakyan ng mga Tao natives mula Orchid Island na naglayag pa Batanes, tatala. Ang tatala ay isang traditional hand-carved canoe. Gawa ito sa mga tabla ng kahoy na pinagdugtong sa tradisyonal na paraan. Itong tatala na ito ay isang kano kung saan ginamitan ng walang pako. Ang tatala na kanilang ginamit, pinangalanan nilang Obayan. Ibig sabihin, Golden Friendship. Mahalagang bahagi ang tatala ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Tao people. Itong ginagamit nila sa panguhuli noon ng mga flying fish na kanilang kinakain. Ginagamit din nila ang mga tatala sa ilang mahalagang seremonya at pagdiriwang. At makalipas ang isang buong araw ng paglalayag, matagumpay na narating ng mga tao ang isla ng Batan, kung saan sila sinalubong ng musika at pagtatanghal. Malaki ang mga factors kung bakit nangyari itong reunion. Makikita natin dito yung bisyllabic language natin. Pinapakita na malaki ang naging kahulugan nito sa ating mga sibilisasyon, kultura, at kung sino tayo ngayon. Kung tatala ang tawag ng mga tao sa kanilang tradisyonal na bangka, alam niyo ba kung ano naman ang tawag ng mga ibatan sa kanilang sasakyang pandagat? Kuya Kim, ano na? Ito ang Falua, isang tradisyonal na open-deck boat na ginagamit ng mga ibatan sa mga isla ng Sabtang at Batan. May haba itong 8 hanggang 12 meters at kaya magsakay ng hanggang 13 pasahero. Ito rin ang kanilang gamit sa pangingisda at para dalhin ang kanilang mga produkto sa iba't ibang mga isla. Ang mga sinaunang Falua merong 6 hanggang 10 pares ng rowers o tagasagwan. Pero ang mga modernong Falua, demotor na. Nagbago man ang Falua sa paglipas ng panahon, patunay pa rin sa husay at galing ng mga kapuso nating ibatan. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.